7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Representative ng bawat grupo. So, ang unang grupo, ano ang inyong panig? Pakilala ninyo at ang inyong panig, no? Sige, pakilala natin dito. Una. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Shireen Dilipotan, ang isa sa mga representante ng bangunang grupo. Ano ang inyong panig? Mahalaga ba ang pagpapatupad ng pulang serbisyo sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila? Mahalaga. Okay. So, ang inyong opo, mahalaga. Ayan. Okay, next. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Chanel Andrea J. Villana. Ako po ay sumasang-ayon sa Polo e-Servicio na ipapatupad sa mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Magandang umaga po. Ako po pala si Sincere America Lord, isa sa mga kagrupo na mahalaga ang pagpapatupad ng Polo e-Servicio sa mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Magandang umaga po. Ako po si Precious Utena Singalobo at sumasang-ayon po ang grupo namin sa mahalaga ba ang pagpapatupad ng Polo e-Servicio sa pamumuhay ng Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po pala si Audrey L. Estrada. Ako po ay pumapanig sa hindi mahalaga ang Polo e-Servicio. May bangat. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Sergeant Nachuales. Ako po ay pumapanig sa hindi mahalaga ang Polo e-Servicio dito sa ating mga Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nico Graping Acales. Ako po ay pumapanig na hindi pumapayag sa Polo e-Servicio. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Jameo Camilatino. Ako ay pumapanig sa hindi mahalaga ang Polo e-Servicio. Okay. So, ulitin natin. Ang ating topic, ang ating pagdidebatihan ay tungkol sa mahalaga ba ang pagpapatupad ng Polo e-Servicio sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. So, sa unang grupo kayo ay pumapanig sa mahalaga. Opo, ito ay mahalaga. Yan ang sa inyo. Ang dito naman sa pangalawang grupo, hindi po mahalaga ang pagpapatupad ng Polo e-Servicio sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Okay, ngayon, handa na ba kayo? Handa na ba kayo, mga bata? Okay, pakinggan natin ha. Mamaya kayo din. Magsasalita din kayo, magsasabi din kayo ng inyong mga nasasalubin. Narinig? Okay. So ngayon, ito ang unang katanungan. Mahalaga ba ang pagpapatupad ng sapilitang paggawa o Polo e-Servicio sa mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila? Bakit? Bakit?
ay nahahasa po ang mga Pilipino noong panahon dati at marami po tayong napatayong istruktura na naging part na po ng historia natin. Okay. Oh, may karagdagan. Mahalaga po ang polo ang serbisyo dahil po umangat po ang ating kaalaman at umunlad rin ang ating bansa. Dahil po sa polo ang serbisyo ay tumatag rin ang mga kaalaman ng mga manggagawang Pilipino. Okay. Meron pa ba kayong idadagdag? Sa pangalawang grupo, sa harap? Hindi po mahalaga ang pagpapatupad ng polo ang serbisyo dito sa Pilipinas dahil ang mga Pilipino po na may 60 to 60 na edad ay bawal pa pong magtrabaho ang 16 na dapat pa pong mag-aral at yung 60 or 55 to 60 years old na dapat na po mapahinga dahil hindi na po yan dapat magtrabaho dahil sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kahoy at hindi po sila kumakain sa loob ng 40 days. Okay, Corinne? Hindi po mahalaga ang polo ay serbisyo dahil marami Pilipino ang nawalay sa kanilang mga pamilya dahil sa pagtatrabaho sa malayong mga lugar. Okay. Oh. Hindi po mahalaga ang polo ay serbisyo kasi marami ang nawala ng dignidad sapagkat ginawa silang alipin ng mga layuan sa sarili nilang mga. Okay. Sang-ayon kayo? Sige. Hindi ako sumasang-ayon dahil hindi sila nababayaran ng tama. Kung mabayaran man sila, madalas ang pahirapan pa lubog sila sa utang bago pa makuha ang bunga ng pinaghirapan. So, ngayon, tatanungin ko ang bawat grupo. Ano nga ba ang mabuti at hindi mabuting epekto? Pwede niyong sagutin magsagutan ng bawat panig. Okay, ano ang mabuting epekto ng pagpapatupad ng polo e serbisyo sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila? Sila taas. Naging mahalaga po ito dahil po nakapagpatupad tayo ng mga infrastruktura, mga lumang simbahan ngayon na naging part na po sa ating history at ang mga kagaya ng San Agustin, Paway Church at Manila Cathedral. Tapos, nakagawa tayo ng mga simbahan at mga pang-hospital at paaralan. So, yun ang mabuting epekto. Meron pa ba? Mabuting epekto. Ang mabuting epekto po ng polo e serbisyo ay nakapagpagawa ang pamahalaan ng kalsada, gusali, tulay at nakapagpalagay sila ng karagdagang ilaw sa mga bayan. Okay? Sino pa? Julian? Okay, tapos na. Okay. Tingnan naman natin at saka pakinggan natin ang hindi magandang epekto. Sincere, may tanong na ako ha. Kung nakapatayo sila ng Manila Cathedral at yung San Agustin Church, sa halip nun, yung 16 na bata, kung ikaw kaya yung 16 na bata na magtatrabaho, ano ba yung gagawin mo? Okay lang ba sa'yo na 40 days hindi ka makakakain na papatrabahuin ka pa? Sino ang makasagot nun? Okay lang po sa akin yon. At kaya sa harap, marami namang paraan kung makakain tayo sa 40 na araw na hindi tayo pinapakain. Pwede naman tayo humanap ng paraan upang magawa natin yung 40 na araw na para makapagpahinga tayo at makakakain. And sa harap po, FYI, okay, what means for your information? For your information, binaba yun ng 1884, hindi na 40 days. Binaba yun ng 15 days, kaya huwag ka maliklama. Hindi ako sumasang-ayon dahil sa pilitan ng
citizenship na. At yung mga 16 years old ay dapat nag-aaral pa. Thank you. Sino ang makapagsagot naman? Sabi niya, dapat daw nagpapahinga na ang 60 years old. Ano yun? Citizenship or senior citizen na siguro, kuya? Okay, sige. Eh bakit lolo ko? 71 na. Nagtatrabaho pa rin, gumagawa pa ng yate. Oh, may senior citizen na yun. Kahit tira sa isla, bakit nagtatrabaho pa rin? Hindi pa kumakain ng lolo mo. At for your information, nagbubuhat pa siya ng malalaking kahoy. Oo. Oo, gagawa kayo ng yate. Okay, uulitin ko dito sa inyo ikalawang pangkat. Ano ba ang hindi mabuting epekto? Sige, dagdag pa ng isang hindi mabuting epekto ang pagpapatupad ng polo e serbisyo sa pamumuhay ng mga Pilipino noon sa panahon ng mga Kastila. Sige. Hindi ako sangayon dahil maraming Pilipino ang nawali sa kanilang mga pamilya dahil sa pagtatrabaho sa malayong mga lugar. So, sino makapagsagot nun? Hindi daw siya sang-ayon. Bakit? Wala bang telepono nung panahon ng mga Kastila? Noong 1884, parang na-invento na ang computer nung panahon nun. Pero parang wala pa mga Pilipino nun kasi sabi niyo nga, mahirap pa lang sila at wala pang bayad kasi yung iba hindi naiiwasan nila dahil sa palya. Pero paano hindi naman sila nakikita na meron naman telepono nung panahon dati, hindi nga sila nakikita pero naririnig nila ang isa't isa. Okay. Paano sila makakagamit ng telepono ay trabaho nga ng trabaho sila? Hindi naman sinabi ng statement ni RJ na wala silang break time. Okay, narinig ninyo, no? Narinig na natin na kung ano yon, sabi mo RJ, na mawalay sa pamilya, no? Hindi ba ninyo na, hindi ba malungkot kapag mawalay daw sa pamilya? Yun ang punto ni RJ. Ano pa ang madagdag ninyo? Pag ikaw sincere, ang nanay mo, nagtatrabaho din doon sa polo e serbisyo, ano ang gagawin mo kung tatrabahuin din siya? Hindi naman kasali sa polo e serbisyo ang nanay ko dahil mga kalalakihan lang ang pinapatrabaho sa polo e serbisyo. Tama ba? May punto. Ang polo e serbisyo, okay, yun ang punto ni Sincere. RJ, taas ng kamay. Oo nga, kasi 16 years old, ilan pa lang edad ng mama mo. Hindi pa nga nakapalagpas ng 60, pinapatrabaho na at hindi nga binabayaran at hindi pinapakain. Ang ibig sabihin ko, dahil ang polo e serbisyo, ang pinapatrabaho lang na 16 to 60 ay hindi mga babae, kundi mga kalalakihan. Adinaw. Okay lang naman ito kasi nasasanay sila at nabibihasa. Paano sila mabibihasa na hindi nga sila pinapakain at pinapabuhat ng mga mabibigat? Hindi naman dahil na hindi pinapakain ay hindi nabibihasa. Dahil ang nabibihasa ay pumapasok sa utak ang mga ginagawa natin, hindi sa ating pagkain.
bawat panig. So, ito na naman ang katanungan. Sa inyong palagay, kung ipinapatupad, no, kung nandito pa o hanggang ngayon, no, meron pa rin kasapilitang paggawa o polo is serbisyo. So, may magandang naidudulot ba ito sa atin? Kung lalong-lalo na sa inyong mga kabataan. Sige daw. Sa inyong palagay, kung hanggang ngayon, nandito pa ito, ipinapatupad pa rin yung polo is serbisyo. Sa ngayon ha, sa panahon natin ngayon, may maganda ba itong maidudulot sa atin? Lalong-lalo na sa inyo, na mga kabataan. Sino ang unang sasagot? Wala po kasi yung mga kabataan na may mga pangarap pa, hindi na nila maipapatupad. Dahil yung mga pangarap nila, mapupunta na lang sa wala dahil pinapatrabaho sila ng lubos. Dito na grupo. Babalikan kayo dyan, ha? Meron po, dahil po, makakapagpapatayo po tayo ng mga paaralan, mga eskwelahan, ospital, at mga kalsada at tulay na ating kakailanganin upang tayo ay umunlad rin ang mga kabataan ay umunlad rin sa kanilang mga kaalaman. Sino pa ang magsasalita? Hindi ako sang-ayon dahil napababayaan din nila ang kanilang mga sariling kabuhayan at kadalasan lumalagpas pa sa takdang araw ang kanilang pagtatrabaho. Hindi rin ako sang-ayon kasi noong 1884 binaba ng 15 na araw ang kanilang pagtatrabaho. At hindi lahat ng babae at lalaki pinapatrabaho ng panahon na yun. Lalaki lang. Kaya pwede naman ang babae ang magbantay sa kanilang trabaho na naiwan. Okay, sige. Sino pa? Paano pag kasali ang mga babae sa pagpapatrabaho sa polo e serbisyo? Sinabi na nga kanina sabi nga lalaki lang ang pwedeng magtrabaho 16 hanggang 60. Pero kung kasama naman ang babae, ibang usapan na yan. Ibabalik ko ang tanong ko. Kung sa panahon natin ngayon, ano kaya kung ngayon, pinapatupad pa rin yung polo e serbisyo, ano kaya, may maganda ba kaya itong naidudulot sa atin? Sige daw. Opo, may mabuti po itong epekto dahil uunlad ang ating bayan kung ipapatupad natin ang polo e serbisyo at magkakaroon tayo ng karagdagang mga gusali, kasada, simbahan at ilaw at sa kabuhayan ng mga Pilipino. Para sa akin po, ang polo serbisyo ay parang nakukumpara rin po natin sa ating trabaho ngayong panahon. Kaya lang, ngayon, nice girl tayo. Pero po, may maitutulong rin po ang polo serbisyo dahil nga dito, may napakatayo tayo mga instrukturan naging part na ating historia. At nagbibigay rin po ito ng kaalaman at nabibihasa ang mga 60 na anyos hanggang 60 na edad ng mga tao. Kaya makakatulong po ito kung maayos lang po natin ang progreso o ang maayos lang po natin paano ito pinapagano'n. Okay. So, narinig natin ang kanilang panig, no? So, sa mahalaga, opo, mahalaga na ipagpapatupad natin ang polo e serbisyo, no? So, meron din hindi po dahil hindi sila sang-ayon o hindi mahalaga ang pagpapatupad ng polo e serbisyo. Okay. Narinig din niyo ang mga sagot nila? O kung kayo, tatanungin ko kayo, ano ang natutunan ninyo sa kanilang pagdedebate? Bilaw. O ano ang masasabi niyo muna? Ano ang sa palagay ninyo? Ano ang mahalaga? Ano ang kahalagahan? O bakit mahalaga na ipagpatupad natin ang polo e serbisyo sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila? Okay. Dito muna sa kanila.
Okay, sige na. Ano daw? Anybody? Hindi mahalaga para sa akin kasi mabubuhay naman tayo kahit walang polo e serbisyo. Okay, sabi niya, hindi mahalaga dahil mabubuhay tayo kahit wala ang polo e serbisyo. Oh, sige. Ano pa? Karagdagan ano? Tingnan niyo, mabubuhay daw kahit wala ang polo e serbisyo. Tama ba, mali? Oh, bakit tama? Sige daw. O, tsaka bakit mali? Kasi nila sagot ng tama. Oh, buhay, bakit? Kasi kung wala yung mga Espanyol, hindi sana maghihirap ang mga Pilipino at yung sinabi din ka na mabubuhay ang mga Pilipino kahit wala ang mga Espanyol kasi yung mga Pilipino kaya naman nila tumayo sa kanilang mga sariling paa. Oh, opinion niya yun, ha? So, karagdagan, Maikukumpara rin nga natin ang polo e serbisyo sa trabaho natin ngayon. Kaya hindi natin masasabi na kung ipatupad ngayon, parang nakaitupad naman ang polo e serbisyo kasi compare mo, pinapatrabaho pa rin ng mga Pinoy, pero sinusweldohan na sila ng tama. Pero mas maging maayos sana kung mas inayos ng Espanyol ang pagpapatakbo ng katrabaho ng polo e serbisyo. Pero sa akin, tama kung ipagpapatupad natin ang polo e serbisyo kung napaayos natin ito ng pagpapatakbo. Ang sinabi mo sa harap na kahit wala ang mga Espanyol, ang mga Espanyol ang nagdala sa atin ng eskwelahan, kalsada, tulay, at pinapatrabaho tayo at doon nagkaroon tayong mga kabuhayan at galing din sa kanila ang marunong na tayo magsulat at magbasa. Dahil sa kanila nang galing ang ating mga laro ngayon ng mga Pinoy, kagaya ng sabong. okay, opinion na din yun, no? So, ngayon, to sum up na natin, ano nga ba ang magandang epekto? Bakit siya naging mahalaga na ipagpatupad? Para sa akin, no? Kasi sinabi ng unang pangkat kanina, mahalaga ito kasi nahasa ang talino, ang kagalingan. No? Kahit nagtatrabaho, mula 16 hanggang 60. Kasali ba yung mga babae? Sino lang? Ang mga kalalakihan lang ang nagtatrabaho ng 16 to 60. So sabi nila, mahalaga ito, maganda ang epekto ng pagpapatrabaho sa kanila kahit na mura ang kanilang edad, no? Bata pa, 16, at saka matanda na sa edad na 60 ang pagpapatrabaho. Ngunit, ang sabi ng unang pangkat, nahasa nga, no? At saka, kahit nasa gano'n na katanda, no? Kumbaga, may pulos pa siya, no? Iyon ang sabi ninyo, no? At saka, merong maraming tulay, may mga lumang simbahan, may mga lumang, mga paaralan, kalsada, mga ilaw, o mga infrastruktura na nang dahil sa polo e serbisyo. So, yun ang naitatag niya, no? So, dito naman, sa pangalawang grupo, bakit nga ba hindi sila sangayon? Kasi na parang yung 16 na edad, no, na hindi pa daw pwede magtrabaho dahil dapat daw nasa paaralan pa. At saka ang 60 years old, hindi na pwede, hindi na daw dapat patrabahuin pa dahil matanda na, yun, no? Kaya yun ang sabi ng pangalawang grupo. At saka, ano pa yung sabi ninyo kanina? Na hindi na mawawalay ang pamilya, no? Dahil daw sa polo e serbisyo, magtatrabaho ng 40 days, na narinig niyo yan? Kanina yung sinabi nila, 40 days na nagtatrabaho, so walang sweldo, o kung may sweldo man, kakarampot, at saka wala daw yung tarong na kaon. No? Yan ang sabi ng pangalawang grupo. Kaya hindi daw mahalaga na ipapatupad ang polo e serbisyo sa panahon noon sa mga Kastila at hanggang sa panahon natin ngayon. So,
susunod natin gawin, okay, hindi, kahit na anong panig no, sa unang grupo at sa pangalawang grupo, wala akong papanigan. So, tinignan ko lang at saka pinapakinggan ko kung ano ang inyong point of view, kung ano ang inyong nasa saloobin ninyo. So, ngayon, tawagin ko ang ating punong guro. No? Sa pagkakataong ito, tawagin ko siya upang maipahayag niya din ang kanyang saloobin tungkol sa nakita at narinig niya sa atin, tungkol sa ating topic ngayon, sa pinagdidebatihan natin ang halaga ba ang pagpapatupad ng Polar Servicio sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa inyo lahat. Palakpakan natin ang ating mga kalahok sa ating debate sa araw na ito. Na napakagaling at napakaganda ng inyong mga ipinapahiwatig na talagang kayo ay meron talagang alam sa mga paksa na inyong tinatalakay. Sa panig dito, yung hindi payag at doon naman ay sangayon. Okay? So sa hindi sangayon, pinapakita ninyo yung inyong mga konsepto na kung saan ang inyong ipinapahayag ninyo kung paano ninyo maikumbinsi yung mga nakikinig na yung inyong mga ideya ay talagang tama. Palakpakan natin ulit sila. Ang bawat isa ay nakakaroon ng pagbibigay ng mga hinuha or yung mga kanilang mga kaalaman patungkol sa Polo A Servicio. Okay? So, doon naman sa kabila, sila naman yung mga pumapayag sa Polo A Servicio. Nabanggit pa doon na naisali pa yung lolo na 71 years old na nagtatrabaho. Okay? Kasi noong unang panahon, wala pang batas na kung saan yung pangungulitan ng buwis. Sa kasalukuyan, meron ng buwis, di ba? So, dahil wala pang buwis noong unang panahon, ang ginagawa nila para magkakaroon ng katuparan ang mga gawain at mga programa ng gobyerno ay nagkakaroon ng Polo A Servicios. Banggit doon, na kapag ang tao ay nagugutom, kinakailangan niya maghanap ng mga paraan upang mabuhay. Alam niyo, kung ang tao ay hindi kumakain, pwede siyang mabuhay hanggang 7 araw. Walang pagkain. Ngunit, pag walang iniinom, ilang lang, 3 days lang, mamamatay ng tao. Kaya lang, sinabi ninyo, kayo naman ay very creative, no? Maghanap ng mga paraan upang yung mga manggagawa ninyo ay makapagtrabaho. Hindi nga nabanggit doon na beyond 61, di ba? Hanggang 60 lang naman. Sabi ninyo mga babae o lalaki, kasama ba? Lalaki lang. Lalaki o babae? Meron kayo bata? Lalaki. O sinabi dyan, lalaki. Bakit nabanggit yung mama? Sinabi ng video. Okay. Now, bigyan natin ng kahalagahan at respeto ang bawat isa sa atin. Kung meron mang isyo, ay makapagbibigay tayo ng sarili nating opinion. At kung saan, kayo naman mga audience, mga nakikinig, meron din kayo mga sinasabi, meron din kayo mga ideya patungkol doon sa ating issue. Meron ba kayo nakukuha doon sa kanilang mga sinasabi? Very good. So ngayon, ulit, palakpakan natin itong mga magagaling natin mga kalako. Yun na, sasabihin ko sa inyo, sa bawat ideya o talento o mga konsepto ng isang tao, dapat natin itong igagalang, irespeto. Then, panahon ng debate, magsasalita ka lang kung pwede. Doon ka magtingin, doon sa moderator, wag doon sa yung parang opponent mo. Hindi naman word ng kalaban.
The right term is the opponent. Opponent. Okay? The other side of the coin. So, yun. And then, huwag namang personal na para kang magagalit. Didiretso mo lang yan. Yung sa, you depend, you just depend on your ideas, but show the good and respect gesture of being a good sportsmanship. Thank you. Palakpakan natin dito. Okay. Dahil dyan, bigyan natin si Sir Rolio ng Angel Clap. Ready, go!